Yo, what's up? Ito nga pala si Tito Badang, no? Talakayin naman natin yung mga nagkakagulong mga rapper ngayon, about sa mga hari-hari. Ngayon si Beware naman, no? Parang tinira niya naman si Glock 9 na sinabi niya doon na dalawa lang yung hari at hindi pwede maghari-harian yung walang utang na loob, no? Ako masasabi ko naman dito, mga kapatid, ang dalawang ang ano talaga sa Pilipinas, dalawa lang talaga, no? Si Kuya Kiko, si Kuya Andrew. Ngayon, si Glock 9 siguro hindi naman niya kasalanan na sabihin ng Philippine Star yun, ano? Kasalanan ng Philippine Star kasi na tinawag yung hari si Glock 9. So maraming umalma ng mga tunggalo, yung mga iba pang rapper, katulad din nila Beware. Pero ano yan kung talagang ano natin, kung hihimayin natin, si Kuya Andrew ang ano rin nagsimula rin, isa rin sa mga nagtanim yan dito sa hip hop industry, no, Tagalog rap. Ganon din si Kuya Kiko, kung nabubuhay pa lalo yun, sumalangit nawa. Talaga naman na siguro baka hindi lumala ang gulo, talagang ano lang, puro career lang, show, event lang. Kasi ang nangyayari ngayon sa ano natin, lumalaki yung gulo dahil sa mga comment, sa mga membro, sa mga ibang rapper, sa mga ibang basher o kung sino man dyan, na talagang kailangan hari, alam naman natin yun, hari si Kuya Andrew. Ang nagpapalala lang dyan, yung mga commentator, yung mga taong nasa likod niyan. Minsan kasi, mas maganda siguro kung pagsabihan din ni Kuya Andrew yung mga tao na, di ba, na parang, uy, tigil nyo na yan. Wala naman tayo mapapala dyan. Basta sa puso ng taong bayan Pilipino, ako ang hari, gano'n. Ang nagkakaproblema kasi parang nabibigyan ng kulay dahil sa mga komento, dahil sa mga iba pang artist. Dapat ano dapat 'di ba parang magkasundo na lang. Kaso hindi na talaga mangyayari ang unity dito sa Pilipinas dahil pataasan ng ihi talaga mga rapper. Pagalingan, puro kompetensya lagi yan Wala nang wala nang pagmamahal sa kapwa. Basta ako, magaling ako, bago ako, bahala kayo. Kung di ko trip ang style mo nang una kang rapper, wala akong pakialam sa'yo. Mga ganun na ngayon yan parang disrespect na din sa ibang sa ibang mga sinauna o yung mga ginagawa ng bago. Pero syempre yung mga bago naman, gumagawa din naman ng mga na ikakasikat nila sa ayon doon sa flow nila na gusto. 'Di ba? Yun lang yung masasabi ko, no. Kaya nagkakaroon talaga ng away dahil sa pataasan ng ihi talaga 'di ba? Kung sino yung una, kung sino yung ano. Pero para sa akin, hindi ko na kailangan sabihin na ako yung una, ako yung pinagmulan ng rap. Kasi ang rap naman talaga ginaya lang natin 'yan sa mga negro. Hindi naman talaga tayo original niyan, 'di ba? Kung may tutuusin nga lang sila Vincent Dapalong sila pa yung mga una nag-rap Tsaka si George Javier, di ba? So dapat sila nga dapat yung mag-claim pero hindi naman nila na consistent na as a rapper at hindi sila nagtayo ng mga grupo. So talagang tahimik lang sila. Pero para sa akin, ang number one kasi diyan, respeto. Ako respeto ko si Kuya Andrew. Pero minsan kasi yung mga membro gugulo di ba? Parang nagkakaroon na lang talaga ng ng hindi pagkakaunawaan. Kung Andrew Andrew na yan Kaso ang problema rin sa iba, nadadamay si Kuya Andrew dahil sa mga lalo na mga battle, flip top, kung sino mga tumitira diyan, 'di ba? Tsaka kasi dati pa naman, ang Dunggalo talaga may sariling yan, meron silang sariling movement. Dati nga nabalita ako, meron silang parang hip hop award, 'di ba? Meron sa kanila naman sila nag-a-award Dunggalo. Naano ko yan dati pa, mga since 1995 pa yan. Kasi ako, naging member din ako ng ng Rap 13. May mga gold pa yan Sa Dunggalo, siguro talaga pinapanood ko yan. Idol ko din talaga yan. Talagang doon din ako nagsimula. Hanggang hindi pa sumisikat sa Albakutan yon, sila Nasty Mac, nakikita ko na doon. Talaga maangas dahil lalo na yung nila Dico, yung Ghetto Dogs 1, puta, yan ang kalakasan yan. Kaya siyempre sa ganung history, talagang kiniklaim nila talaga sila ang hari, sila kasi talaga malaki movement ng Dunggalo yung mga panahon na yun. Hanggang pumasok na yung mga ibang rapper, iba pumasok na sila, mga 1-8, mga underground, hanggang dumami, nagtirahan pa nga yan sila Hanggang yan, lumabas sila Glock, Beware, dami na yan hanggang nagka-Republic, hanggang dumami ng dumami hanggang ngayon. Iba-iba na tayo ng
ng estado ng musika ng rap, no? Pero ang masasabi ko lang, respeto pa rin ako sa nauna, lalo na kay Kuya Andrew. Kay Kuya Andrew, respeto ko dyan sa mga bago. Ang akin lang, talagang wala nang katapusan tong rumble na to, o gulo na to. Basta para sa akin, maging mapakumbaba na lang tayo at mahalin na lang natin yung kapwa natin. Gawin na lang natin yung mga karir para sa pamilya natin. Huwag na tayong makipag-away at makipagtalo. Pero ngayon, siyempre, pinapaputok nila yung issue. Wala tayong magagawa. Basta si Tito Badang, respeto kay Kuya Andrew. Kay Glock 9, respeto din tayo dyan. Respeto rin kila Kuya Kiko. Sa lahat ng mga rapper sa Pilipinas, respeto. Huli na namang hinawakan ko papel at lapis para mabuot at maisulat ko galit kong labis. Pagkat puno na ngayon nasa loob, dapat kalusin at matalop. Ang paglapasangan niyo sa akin ay sa kalooban ko. Hindi ako sinilin sa mundo para gaguhin nyo na lang. Hindi ako pinanganak dito para babuyin nyo na lang. Pinanganak ako na maayos, mabait at simpleng tao lang. Pero kung mababaliwala yun, si Terang bulan na lang.